Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Walang humpay ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong LGU bilang dagdag suporta sa kanilang mga relief efforts. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na mabilis at sapat ang tulong na ipinaaabot ng gobyerno sa ating mga kababayang naapektuhan. Sabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 118,000 family food packs na ang naipamahagi ng kagawaran kasama ng mahigit 1,400 na mga ready-to-eat food boxes at 8,600 na mga non-food items na binubuo ng mga hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits at mga modular tent. May ipinamamahagi ring emergency cash assistance sa pamamagitan ng emergency cash transfer na ibinibigay sa mga naapektuhan sa pag-alboroto ng Mayon. Mahigit 1,100 ang nakatanggap ng financial assistance at mahigit 3,400 na magsasaka ang natulungan ng Cash for Work program. Sa ibang balita, iniluklok bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Ito'y matapos mabakante ang lahat ng posisyon sa Senado sa botong 13 yes, 1 abstain at 10 no. Nakakuha si Cayetano ng 13 boto laban kay dating Senate President Vicente Tito Sotto III na nakakuha ng 9 na boto. Samantala muling dumalo sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado makaraang lumiban ng ilang buwan sa sesyon. Samantala alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nakatakdang magpahigayon ng axle load survey ang Department of Public Works and Highways kung DPWH-11 sa Maharlika Highway, Barangay JP Laurel sa Panabo City, Davao del Norte. Ang axle load survey ubos sa National Road Traffic Survey Program sa DPWH-11 nga naninguhang masiguro ug ma-check ang weight distribution sa mga truck sa usa ka dalan. Pinaagi niini masayran ang pavement loading ug structural adequacy aron masiguro kung luwas o kinahanglan na nga ipa-rehabilitate ang dalan. Una kini naka-schedule nga ipahigayon na itong Mayo 5 hangtod Mayo 12 ning tuiga apan. Gisibog kini sa bagong schedule karong Mayo 12 hangtod 19 ning tuiga. Subay niini nagpasidaan ang DPWH-11 sa tanang matang sasakyan nga pangandaman ang biyahe sa mong lugar sa gilantaw nga mas sinating bugat nga dagan sa trapiko tungod sa mong survey. Nadawat na sa 18 ka Friends Rescued nga scholars sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta Training Center sa Barangay Poblasyon, San Fernando, Bukidnon ang ilang allowances ug welding toolkits gikan sa gobyerno. Among kalihukan nagpakita sa hinusang paningkamot sa 89th Infantry Battalion ug 10th Regional Mobile Force Battalion kauban ang TESDA ug ang local government unit sa San Fernando, Bukidnon. Din ang Philippine Army o ang Philippine National Police mo inangunay sa reintegration sa mga benepisyaryo. Samtang, ang TESDA naghatag og technical o livelihood skills training aron nga makasulod sila sa trabaho o makasugod og bagong panginabuhi. Nitabang sab ang lokal nga gobyerno sa San Fernando aron nga masiguro nga ang mga programa mutubag sa panginahanglan sa komunidad. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Dagang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media accounts sa @PTVPH. Ako si Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.